I'm telling you, Sandy, puro antigo na ang lahat ng damit ko sa aparador. Himutok ni Laurel habang hinahawi ang nakahanger ng mga damit sa built-in closet niya. Ipit sa pagitan ng tenga at balikat ang wireless telephone. What about the black strapless dress you bought a month ago? Yung ginamit mo sa induction ball ng student council? Iyan mismo ang hawak ko ngayon. Inalis niya sa pagkakasabit ang nakahanger na damit at hinagod ang tingin sabay ngiwi. Mahahalata ang kupas nito kahit gabi and there's no way na mapapasuot mo sa akin ang kinupasang damit na ito. She cried vehemently. Pagtatawanan akong tiyak ng mga kakilala natin. Ano na lang ang sasabihin nila? Na ako ang nagsusuot ng kinupasang damit? Mahabang litanya niya. Calm down, Laurel. Natatawang wika ni Sandy sa kabilang linya. I'm glad wala ako sa harapan mo ngayon, kundi baka nasa bunutan na kita. What shall I do, Sandy? She said frantically. I only have 4 hours until girls' party tonight, and there's nothing to wear. Dibu party ng kaibigan nila. Walang kotilyon subalit formal ang attire. Nothing to wear, bulalas ni Sandy sabay ikot ng mga mata. Ano ba naman kasi ang gusto mong isuot? Yung tipong ikahuhulog ng panga ni Ricky? Amused na wika ni Sandy. Agad na napangiti si Laurel sa pagkarinig ng pangalan ng greatest crush niya. Si Ricky ay nasa 2 taon sa kolehiyo at dahil gwapo at miyembro ng basketball team ay popular sa campus. At mapalad siya dahil kahit nasa high school siya ay siya ang nakursunadahan nito. Bagaman hindi naman ito diretsahang nanliligaw ay gumagawa ito ng paraan upang puntahan siya sa high school building at yakagin siyang mag-snack o di kaya imbitahang manood ng practice nito. Dapat, dahil kapag inungkat niya ang score naming dalawa ngayong gabi, hindi ako magdadalawang isip na sagutin siya. She imagined herself in a very sexy dress at kasayaw si Ricky. Lalong maiinggit sa kanya ang ibang girls. O bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Akala ko ba'y magpapakipot ka muna kapag niligawan ka? Bakit pa ba ako magpapakipot? Type ko naman siya. At balita ko may crush sa kanya si Vina. Iyon bang muse nila sa basketball team and she's working pretty hard to get Ricky's attention. Saan mo naman nabalitaan yan? Tanong ni Sandy, subalit hindi hinintay sumagot ang kaibigan at agad na sinusugan ang sinabi. Anyway, kung totoo man iyon, huwag kang mag-alala. Mas maganda ka roon. I hope you're right dahil maganda rin si Vina at balaptos ang katawan. Katangi ang wala sa akin. Naiinggit nga ako sa boobs nun eh. Alin? Tumaas ang pitch ng tinig ni Sandy. Iyong tila arami ng dibdib? Naku, hindi na ha. Ayoko yatang sabihin sa akin ng boyfriend ko na may boobs na siyang pinanggigigilan ay may unan pa. Napahalakhak ng tawa si Laurel. Unlike her, papalit-palit ng boyfriend si Sandy. Ni hindi sumasama ang loob nito sa sandaling nakikipag-break ito sa boyfriend. While she intend to fall in love, at sa kasalukuyan ay si Ricky ang matinding crush ng buhay niya. Basta, kailangan bago humapon ay makahanap ako ng damit. Susubukan kong halughugin ang wardrobe ni Ate Elaine. Ang tinutukoy niya ay asawa ng kanyang Kuya Ben. Inihagis niya sa kama ang kupas na damit, ready for disposal. Kahit ano ang isuot mo'y maganda ka pa rin, Laurel. Hindi ka mahihirapang magpapansin kay Ricky. Well, it was true. Laurel never had a problem getting attention from boys. Bukod sa pagiging outgoing at pagiging friendly ay maganda siya. Hindi lang basta maganda. She was even endowed with all the attributes of a beauty queen. At 17, she was 5 feet 4 inches tall, with a long dark brown hair and chinky eyes. Nasabi ng mama niya ay namana niya sa great-great-grandmother niya, who was Chinese. Hindi siya maputi, subalit hindi rin naman maitim. Isa sa best asset niya ay ang flawless skin, na natitiyak niyang namana rin niya sa kanyang great-great-grandmother. At kung makita mo siyang naka-halter blouse, magtatagal kang tititig sa balat niya na kahit yata isang maliit na butlig ay nahihiyang tumubo. Kaya naman nag-i-enjoy siyang magsuot ng party dresses na nakahantad ang likod at mga balikat niya. She knew her assets and used it to her advantage. Minsan na siyang naging model ng isang face powder commercial na pang teenager. That was more than a year ago, nang bago pa lamang siyang dating sa lipa.
A talent scout spotted her at the Fiesta Mall at may nag-alok pa sa kanyang talent scout para mag-artista. Subalit hindi iyon ang pangarap niya sa buhay. Well, malibang Columbia Pictures ang mag-alok sa kanya at itatambal siya kay Matt Damon or Chris O'Donnell, which she told her friends in hilarious giggles. All for you know, Laurel, hinihintay lang ni Ricky na ikaw ang manligaw sa kanya. Ani ni Sandy sabay hagik-hik. Well, why not? Lumabi siya. Pabagsak na naupo sa kama. Uso naman ngayon iyan. Kung iyan ba ang paraan para maging mag-on kami, wait lang siya. Well, I hope not, kontra ni Sandy. Kahit papalit-palit ako ng boyfriend, chika, tinitiyak ko sa iyong sila ang naliligaw sa akin and not the other way around. Don't be so desperate to get his attention. Baka magmukha kang cheap at hindi mo kailangan gawin iyon. You're too pretty and too popular for that. She sighed. May katwiran ang kaibigan niya. Anyway, hindi rin naman niya natitiyak kung kaya nga niyang gawin iyon. Ibinaling na muli ni Laurel ang pansin sa damit na nasa kama. Naaasar na ako sa mga damit ko ha? Hindi ba't last week kagagaling mo lang sa mall? Tanong ni Sandy. Eto na nga yung strapless kong nakupasan. And mind you, sabi ni Kuya iyon na ang huli kong shopping until the end of school year. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit naghihisterya si Laurel. 2 buwan pa bago matapos ang klase. Paano ba naman si Nympha? Inilagay sa bote ang Downy iyong Clorox at naibuhos ko sa tubig. Kaya ayaw namuti ang dating itim. Ang tinutukoy niya ay ang katulong nila. And it took her a mountain of self-control para huwag magalit dito dahil kahit paano'y mabait naman si Nympha at kahit hindi niya utusan ay nililinis ang silid niya. Isang tawa ang pinakawalan ni Sandy. Bakit galit ba sa iyo ang maid nyo? Kantsaw nito. Of course not. Nabutas daw kasi iyong boteng lalagyan ng Clorox kaya isinali niya sa bakanting bottle ng Downy. Paghihimutok na wika niya sa kaibigan at masama ang loob na tinitigan ang black dress na nakalatag sa kama. Minsan lang niyang nagamit iyon at hindi biro ang halaga niyon. Well, bakit hindi ka manghingi ng pamalit sa kuya mo? Suhestyon ni Sandy. I never thought about it then. Ngayon lang nga sa party ni Girlie at kung kailan wala silang mag-asawa. Aniya. Kasalukuyang nasa Trinidad ang kuya niya at ang asawa nito. 1 linggo ang mga ito roon upang dalawin ang mama niya. Hindi ba't extension ka ng card ng kuya mo? Gamitin mo at pag nagtanong ka, di sabihin mong emergency. Natigilan si Laurel. Now there was a thought. Hindi naman siguro ikagagalit ng kuya niya kung gagastos siya ng more or less 1,000 na pang shopping. Well, nagkapag-asang napangiti si Laurel. Mula kanina iyan ang pinakamagandang nasabi mo. O di sasamahan mo ako sa mall. Hindi pwede mahinang tugon ni Sandy. Naiwan dito yung mga pamangkin ko. Kailangan kong bantayan. Lumuwas si ate. Mamaya pa kukunin ang mga ito bago mag-alas 5. Paliwanag nito. Napabuntong hininga si Laurel. Sige, okay lang. Aniya. Sa isip-isip ay gustong maawa sa kaibigan. She knew from personal experience na hindi madaling alagaan ang 2 pamangkin. Ang kapatid ni Sandy ay propesora sa kolehiyong pinapasukan nila at nasa abroad naman ang asawa. Well, good luck, Laurel said sympathetically. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kaibigan. Sa party na lang tayo magkita mamaya. Okay, bye. Ibinalik niya ang phone sa lagayan niyon at naupo sa gilid ng kama. Sinulyapan ang wristwatch, kailangan na niyang umalis kung magsashopping siya nang isusuot sa party mamayang gabi. Mabilis siyang tumayo at dumiretso sa malaking salamin ng tukador. Nag-apply siya ng lip gloss at sinuklay ang buhok. Matapos ang ilang stroke ay dinampot ang shoulder bag at lumabas na siya ng silid. Nympha, tawag niya sa maid na nagpupunas ng alikabok. May iuutos ka, Laurel? Inihinto nito ang pagpupunas sa mga jalousies ng bintana. Aalis ako sandali. Sasaglit ako sa Fiesta Mall. Isara mo ang pinto at huwag kang magpapapasok ng kahit sino ha. Tuloy-tuloy siya sa pintuan habang nagsasalita. Agad na nahinto si Laurel nang isasara na sana niya ang pinto sa unahan ng bahay. Humarap kay Nympha na sumunod sa kanya at tinitigan ito.
Kung magko-commute ako, mas menos o malalate ako sa party. Wika niya rito bagaman mas na sarili ang kinakausap habang nilalaro sa kamay ang strap ng shoulder bag. Wala ka namang pagpipilian saan ka pupunta? Tanong ng katulong. Subalit hindi naririnig ni Laurel ang katulong dahil wala rito ang tinatakbo ng isip niya. Dinukot sa loob ng bag ang wallet at tiniyak kung naroon ang kanyang license permit. Actually, kaya lang naman siya nagkaroon ng student permit ay dahil paminsan-minsan niyang nagagamit ang Tamaraw FX nila kapag nagpupunta sa grocery. Iyon ay dahil nangungulit pa siya at nagpipilit niya ang Kuya Ben niya. At dala ng mag-asawa ang FX van nila. Mabilis na natuon ang mga mata niya sa top-down Wrangler Jeep ng kuya niya na nasa garahe. Sandaling natigilan si Laurel. Mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng kapatid na hindi niya gagamitin ang Wrangler Jeep habang wala ang mga ito. Alam niya ang dahilan kung bakit ayaw ipagamit ng kuya niya ang jeep sa kanya. O sa maikling salita ay kung bakit ayaw siyang mag-drive ng kapatid. Wala pa raw siyang 18 at walang tiwala ang kuya niyang magmaneho siya. Minsan lang niyang nasagasaan ang van ay hindi na naalis sa isipan ng kapatid iyon. Bukod sa ang Wrangler Jeep na 2 buwan pa lamang ang nakalipas mula nang ma-assemble ay paborito ng kuya niya. Katulong mismo ang kuya niya ng kaibigan nito sa pag-assemble sa jeep. Some major parts were really original, kahit na nga ba sa surplus at ang kuya niya mismo ang matyagang naghanap sa Banawe, Blumentritt at Malanday ng mga parts. Tuwang-tuwa ito nang mayari ang Wrangler Jeep. Mas mukhang original kaysa assemble, and the jeep was his prized possession. Pagkatapos ng ilang sandaling pagdidili-dili ay mabilis na bumalik sa kusina ang dalagita. Kasunod pa rin si Nympha na nakakunot ang noo. Sa gilid ng pantry ay naroon ang sabitan ng mga susi at isa na roon ang susi ng jeep. Naku Laurel! Nagkibit balikat siya. Hindi naman malalaman ng kuya niya na gagamitin niya ang sasakyan at ang hindi nito alam ay hindi makakasakit dito. Nag-about face siya at hinarap si Nympha. Pag nagsumbong ka Nympha, banta niya rito. Lagot ka sa akin. Bukod pa sa paiaawas ko sa sweldo mo yung damit kong kinupasan mo. Pero subalit nakalabas na ng bahay si Laurel. She was tapping her fingers on the black steering wheel habang naghihintay na umusad ang mga sasakyan sa unahan niya. Medyo traffic, but she couldn't have been any happier. Nabili niya iyong damit na matagal na niyang gustong bilhin. At kahit natagalan siya sa pagpila sa counter, hindi iyon nakapagpaalis ng kasiyahan niya. She would look great at the party tonight. It was a moving traffic though, but she was starting to worry. 20 minutos na halos nakalipas subalit hindi naman siya ganaanong nakakalayo. Mahuhuli siya sa party kung hindi siya makakalabas doon agad. Sinulya pa niya ang wristwatch, 5:00 na. Meron na lang siyang 2 oras, half an hour sa paliligo and another hour to fix herself at medyo hora patungo sa bahay ni na Girlie. Nasa unang taon sa kolehiyo pero kaibigan nila ni Sandy at siyang nagpakilala sa kanya kay Ricky. At kung hindi siya gagawa ng paraan upang makatakas sa traffic na ito, hindi niya kayang isipin kung ano ang itsura niya sa party kapag nabawasan pa ang oras niya. Hindi niya pinaandar ang jeep kahit na umusad ng bahagya ang nasa unahan. Gusto niyang magkaroon ng malaking distansya sa binabalak. Tumingin si Laurel sa rear mirror. May kotse sa likuran ng sasakyan niya. And to her delight, lalaki ang driver. Inilabas ni Laurel ang kamay upang senyasan ng sasakyang nasa likuran na mag-U-turn siya. Halos buong katawan niya ang inilabas sa jeep nang lingunin ang sasakyan sa likod. Flipped her long hair and smiled. Alam niya no one could resist her smile. Agad namang tumugod ang driver. Gumanti ito ng ngiti at tumango. Gallantly moved his car backward upang magkaroon ng espasyo si Laurel na makaikot. Nagawa na niyang walang kahirap-hirap. At bago siya tuluyang makaalis ay binusinahan niya ang driver ng kotse and again gave him another smile. Nakahinga siya ng maluwag. Kahit papaano ay makakaiwas siya sa traffic sa ginawang pag-shortcut. Agad na nabaling ang pansin ni Laurel sa estereo nang panatag na ang kanyang pagmamaneho. Kanina pa ito naka-on pero wala naman siyang naiintindihan sa mga lumalabas na kanta mula roon. Yumuko siya at pinihit-pihit ang dial ng estereo. Naghahanap ng istasyong malinaw dahil puro static ang naririnig niya. Kailan ba aayusin ni Kuya itong estereo ng jeep? She muttered to herself.
Bahagyang hininaan ang pagpapatakbo habang naghahanap ng magandang istasyon ng radyo. She glanced up at the road for a second. Papasok na siya sa isang bagong tayong subdivision kung saan sa dulo ay may shortcut patungo sa kanila. At dahil bago pa lang ang subdivision ay hindi matao. Katunayan ay madalang ang sasakyan. Lalo na at Sabado at sweldo ng sinundang araw, puno ng tao ang mga mall. Maya-maya ay may naramdaman siyang maliit na patak sa kanyang mukha. Pinaandar niya ang wiper kahit nakapino naman ang patak at madalang. Dalangin niyang huwag sanang umulan ng malakas dahil tiyak na sira ang image niya. Para lamang sa summer ang sasakyan. Ewan ba niya sa kapatid kung bakit gustong nakatop down ang jeep? Itinoon niya muli ang atensyon sa stereo. All she could hear was a wild static. Sandaling inilayo niya ang tingin sa kalsada at nagminor. Pagkatapos ay niyukong muli ang stereo. Sa pagkakataong iyon ay hindi natapik ang kanyang ginawa. Malakas na hinampas niya ito ng kamay. Kasabay ng malakas na paghampas niya, sa stereo ay ang malakas na pag-uga ng buong jeep. Ang tunog na nagbunggo ang bakal, ang pagkasubsob ng katawan niya patungo sa manibela, at ang mahigpit na pagkakapigil ng katawan niya sa seatbelt. At kasunod niyon ay ang paghinto ng kanyang sasakyan. Kung dala ng biglang preno niya o dahil talagang hihinto dahil sa kung anong nabunggo niya, hindi niya maisip. Bagaman hindi naman matindi ay napigil pa rin ang hininga niya dahil sa sakit ng pagkakapigil ng seatbelt sa dibdib niya. At nang iangat niya ang tingin, she found herself face to face with a stop sign. She had stopped for the stop sign. Yes, she had stopped for the sign all right, dahil bumangga siya mismo roon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.